Hello, basketball players and coaches. I am Coach Cho, and for today, ituturo ko sa inyo ang 1-3-1 offense. Once again, I'm Coach Cho, at kung bago ka pa lang sa page na to, where nag-upload ako ng basketball plays, drills, and skills, huwag mong kalimutan mag-hit ng like and follow button. Yung tatalakayin natin ngayon is yung 1-3-1 offense. Pero before tayo mag-proceed sa game board, ay tatalakayin muna natin yung players' roles and responsibilities sa 1-3-1. So, ito pala guys, yung position ng 1-3-1 offense. So, 1, which is yung point guard, 3, then 1. So, itong number 1, ito yung point. Yung point or number 1, siya yung magdadala ng bola, siya yung magdidictate kung saan ipasa yung bola at saan magsa-start yung atake ng opensa. Itong number 2 at 3, ito yung tawag na wings. Ang wings ay sila yung atake inside the paint gamit yung dribble penetration. Then itong number 5, ito ay tinatawag na middle. Obvious naman kasi nasa middle siya. So yung number 5, usually ang nilalagay ko dito ay yung marunong magbasa ng depensa tsaka may shooting. Kasi marami kasing involved yung number 5 or yung middle. Kasi pwede silang umiscore, pumasa at saka magbasa ng depensa. The number 4, ito yung warrior. So warrior dahil siya kasi yung mapapatrolya or magpapatrol sa mga baseline, sa mga short corners. Para ma-explain ko sa inyo ang positioning ng mga player, samahan nyo ako at tatalakayin natin ito sa game board. Tara! Okay guys, so ito yung 1-3-1 na position sa game board. So makikita nyo dito, as what I've said earlier, ito yung point, middle, wings, tsaka yung warrior. Ginagamit lang ang 1-3-1 offense pag nagzo-zone defense ang kalaban, especially 2-3 defense. Maraming options ang 1-3-1 offense. So first option, pag nag-first pass ka dito at if libre ka na, pwede mo namang itira. Pero usually hindi ko yan sinasuggest sa mga players ko. Kasi may 24-second shot clock pa. Ba't naman ititira pag maaga pa yung shot clock? Diba? Lagyan muna natin ng depensa para mas ma-visualize nyo. So, example, nag 2-3 yung kalaban. So, yung number 5, middle lang. Yeah. Usual case kasi, kapag nag 2-3 yung kalaban, yung isang defender ay mag-on-ball defense na sa point guard. Kaya nasabi ko kanina na first pass pa lang, kapag libre ay itira na. Kasi if makikita nyo dito, malayo kasi yung defense dito. So, minsan kasi hindi na nag-recover yung defense dito. Kaya, sa first pass pa lang, libre ka na. So, pwede mo na siya itira. So, another option is pag nag-first pass ka dito, makaka-recover yung or magba-bluff yung defense. So, hindi ka makakatira at makaka-recover tong defense na to. So, balik siya dyan. So, ang gagawin dito, yung number 5, ay susunod lang sa bola, tsaka yung number 4, dito. Pag nag-mismatch dito guys, yung number 4, at tsaka, kasi malaki yung number 4 natin, at maliit lang yung defender niya, pwede natin siya ipasa. Once napasa na yung bola dito sa number 4,
yung number 2 pupunta agad sa short corner. So, may kita natin dito guys, na libreng-libre na si number 2. So, pwede ipasa ni number 2, tapos screen lang yung number 4. Then, titira yung number 2. Other than that, if lalabas yung number 4 para mag-commit, ang case naman yan ay bababa tong number 5 dito sa number 4 para mag-help. So, ang libreng-libre dyan is yung number 5, which is, magdadive lang siya sa gitna at pwede na din ipasa number 4. 2 points na rin yan. So, in case, nung nag-dive yung number 5, nag-help itong other player, ang libreng-libre naman dito is yung number 3 na pupunta sa other corner. So, pag napasa ni number 4 sa number 5, yung number 3 naman ay from dito sa elbow, the drop doon sa short corner. So, libreng-libre yung number 3. Pwede i-kick out yung number 5 to number 3. So, titira yung number 3. So, I hope may nagets kayo doon na play guys. So, other option, balik natin yung positioning. If napasa ng point yung bola sa middle, automatic itong center na to kukuha, di ba? So, pag ang bola nasa middle, automatic yung dalawang wings ay pupunta sa corners. Ang purpose na pupunta sila sa corner ay para mag-commit tong dalawa na defender na to. Kasi itong dalawang player na to ay mga shooters to. So, pag commit naman yung mga depensa dito, so pwede tayo mag-high-low. 4, pwede kayo dyan, high-low, kuha. So, in case naman, nung seal yung number 4, kumuha to, hindi siya nag-commit dito sa number 3, so pwede natin i-kick out sa number 3. Libre yung number 3. Same goes dito, nag-seal to siya, kukuha to, pwede naman sa number 2. So, last option na pwede kong mabigay is, for example, yung sabi ko kanina, nag-on ball defense yung kalaban. Pwede ka maghingi ng screen sa number 5. So, pa-screen ka sa right. Then, yung number 2, once yung number 1 ay magde-dribble drive na dito, yung number 2 punta sa corner. So, after mag-screen yung number 5, nandito na yung number 1, magko-commit talaga to yung sentro. So, once mag-commit tong sentro, pwede na mag-pick and roll. Di ba? So, puntos na agad yan. If nag-commit to yung sentro, tapos nag-commit naman to, pag-roll, yung number 3, punta sa corner. So, dalawa na yung option, either dito or dito. Pwede dito, since pwede naman to siya mag-screen, yung number 4, tsaka yung number 3. So, yun guys, yun yung 1-3-1 offense. So, nagbigay ako ng 3 options. So, kayo na yung bahala if ano yung pwedeng gawin nyo during game. And I hope meron kayong natutunan doon at magagamit nyo yun sa next na laro nyo. And before I end this video, shoutout ko lang pala yung Trust It on the T. Ito yung page nila at kung gusto nyong umorder, PM lang kayo sa page nila at magre-reply lang sila agad. Then if nakatulong tong video na to, don't forget to hit like and follow this page or channel. Until the next video, bye-bye!